Isa ang sunog sa pinakamalalaking problemang kinakaharap ng gobyerno. Nag-iiwan ito ng pinsala sa mga ari-arian at sa buhay ng tao. Sabi nga nila, mas mabuti ng manakawan kaysa masunugan. Sapagkat ang magnanakaw ay dadalhin lang kung ano yung kaya niyang makuha. Pero ang sunog ay walang ititira. Gaya na lang halimbawa ng sunog na ito sa Barangay Bunuanan noong September 8, 2023. Na kung saan 11 kabahayan kasama ang kapilya ang natupok ng apoy. Mabuti na nga lang ay walang buhay ang nadamay dahil sa trahedya. Teragin papaningkamutan nga diri na dumapan kalayo kay mga light materials guys. And nga diri na makatabok na dinhini nga balay. And luyo ini mga kasangkayan or sakitla han simbahan. And kano ini balay ma'am na nasusunog yan ma'am? Ini nga balay. Diri ini han nasusunog yan simbahan man nanto. Laknit ang kero, laknit ang! Laknit ang kero! Bungkulan kero, bungkulan na yun! Ganito ang itsura ng kapilya bago pa mangyari ang sunog. Ganito na ito ngayon pagkatapos ng sunog. Sa ngayon, pansamantalang inilagay ang mga nasalbang santo sa covered court ng barangay habang inaayos ang construction ng kapilya. Dito na rin ininaraos pansamantala ang misa. Dito masusubok kung hanggang saan ang pananampalataya ng mga tao sa barangay. Sa aking pagsasaliksik, nakadepende lang sa donasyon ang pag-aayos sa kapilya. Gayunpaman, may mga tao nang nangako ng tulong. Sana sa pamamagitan ng video na ito ay makakalap ng tulong ang kapilya. Nang sa ganon ay maiuwi na dito yung mga santo.